ka-chika talk, narito ulit tayo sa ating paboritong tambayan ng mga aspiring and successful TikTok creators sa buong Pilipinas. Alam mo, Bes, grabe yung pressure, no? Ang daming dapat gawin, ang daming dapat sundin, ang daming ganito, ganyan. Totoo, hirap mag-TikTok ngayon. Kasi ang daming genre ngayon, no? Hindi mo malaman kung anong pipiliin mo. Kaya bago ka mag-TikTok, pumili ka muna ng genre para yun yung ipapakita mo sa viewers. Tapos, dapat creative ka. Kahit hindi ka ganong ka-talented, basta marami kang ideas, possible na makagawa ka ng TikTok content. Totoo. Very powerful na talaga ang TikTok ngayon, no? Ang dami nating katanungan, no? And very curious tayo kung paano ba ito nagagawa ng mga TikTok creators. Kaya ngayon, samahan nyo kami. Alamin natin yan ngayon dito sa Chika Talk with Alisa And Andrea, We are here to tell you, Aja! TikTok mo? i-chika mo With us. At upang samahan tayo sa ating pilot episode, mayroon tayong special guest. Naririto siya upang samahan tayo, isa siyang TikTok content creator na may 300,000 views at over 4,000 subscribers. At hindi lang yan mga ka-Aja, siya ay meron ding 100,000 views sa kanyang YouTube channel. And we are here with our special guest, Miss Josean Faith Torrenueva. Isa siyang TikTok creator na nagtagumpay dahil sa kanyang mga engaging contents at nakakuha siya ng malaking fanbase dahil doon. Salamat sa inyong pag-imbita. Masaya akong makasama kayo ngayon dito sa Chika Talk. Mga ka-Aja! Thank you, Miss Josean, for being with us. Kamusta ka naman po? And thank you din sa pag-invite sa akin dito sa pilot episode ng Chika Talk. Nakakatawa na isa ako sa mga napili nyo na bilang maging first guest dito. And kamusta ako ngayon? Nakaraan busy ako sa YouTube. Medyo naglaylo muna sa TikTok ng onte. Pero I'm sure na yung passion ko na yun, nababalikan ko pa. Kasi mga ilang buwan, mga 1-2 buwan na ako ngayon na hindi nagti-TikTok. Pero last year kasi, parang yung 3 years na yun, dinedicate ko lahat sa TikTok. And ayun, binabalance ko siya ngayon, TikTok and YouTube. And ang susunod naman, tuloy-tuloy na ulit sa TikTok. That's very good to hear, Miss Josean. No? Very good na nakakapagtuloy ka naman kahit on hiatus ka. You're aiming to come back naman, abangan niya lahat yun na magka-comeback daw si Miss Josean. So let's proceed na to our very important questions para ma-discover na namin yung journey mo. Yung first question namin, Miss Josean, paano ka ba natutong mag-TikTok? Tsaka sino nagturo sa'yo? Meron ba nagturo sa'yo? Yung nung year kasi na yun, year 2019, ang marunong na talaga ako. Pero ang Musical.ly pa lang ang meron nun. Na-try niyo na rin yung Musical.ly. Yun yung first na-try ko. Then, year 2019, nalungkot ako kasi nawala di ba yung Musical.ly. So, di ko na nakita yung mga videos ko. Kasi di ba uso rin Dub Smash. So, andun lahat ng mga contents na ina-upload ko. And mostly yun mga nakakatuwa lahat. So, na-miss ko talaga. Then, year 2019, ang pinocus ko talaga is vlog. Sunod ako mag-video, video. Tapos may nakasama ako noon. Pumunta kasi kaming Baguio. Kasama namin may kasamang kaibigan yung isa ko pang kaibigan. Ang pangalan niya is si Jewel. During that time, naglabas siya ng phone. So yung frame sa akin familiar. Pero yung ini-stop niya, gumaganon. As ginigilid-gilid pa yung mga yung transition ata yung tawag that time. Nagtaka ko agad, sabi ko, ano yan? Ano ginagawa mo? Ba't ganun ka ng ganun di ba? Yung parang unusual naman pag nakita ka ng gumagano-gano sa Iba-iba, no? Iba-iba. Ito yun. Yung Musical.ly kasi nung time, ang alam ko lang, 1 frame. Then, after nun, pinakita niya sa akin yung kabuuan. Ang ganda nung kinalabasan. Sabi ko, wow, pwede pala yun. Yung live mo siya na-i-edit kasi stop, tapos speed, may bibilis, ganyan. Tapos sabi ko, wow, ganito pala nag-work. Tapos tinanong ko po kung ano yung app na yun. Sabi niya, TikTok. Tapos dun ko nakilala unang-una si TikTok. And guess what? Siyempre, pagbalik namin sa hotel na tinulayan namin that time, nag-download na po ako ng TikTok at nagpaturo na po ako sa kanya. Dun po nagsimula yun. Yung TikTok. May tanong po ako, Miss Josean, nung nag-start ka po ng mag-TikTok content create, sikat na po ba kayo that time? Hindi pa ako sikat noon at hindi ko rin in-expect na lalago ng ganun kadami yung mga followers.
Actually, kasi that time, yung mga videos ko lang na ginagawa is more on about me. Kunyari, nasa lugar ako na ganito, tapos, ang forte ko po is transition. So, mostly mga transition, then click, then back sa ibang lugar naman. Then, yung mga ginagawa rin po ng mga ibang TikTok creators, ginagawa ko rin like, Hanji ang tawag. Yung ganon, sumasabay sa music. Yun yung mga commonly po na ina-upload ko. Then, one time po, may mga trends. Tapos, sumasabay ako sa mga trends. And, so parang, doon po una siyang nakilala. Kasi, sabi po nila, may hawig daw po yung kilay ko kay Andrea. At ang dami pong nag-likes ng mga videos na yun. Tapos, doon po siya una. And, ang dami po talaga nag-rejuwit ng mga videos ko po. And, tingin ko din isa rin doon is hindi lang about sa akin, kundi doon sa Hanji. Kasi pinapakita ko rin po kung paano siya ginagawa. Then, yung nagdo-do-it po nun, pinapakita niya. Tapos, pinapakita niya yung result niya sa do-it na yun. So, tingin ko po, since may mga nagdo-do-it sa videos, dun siya dumami ng dumami. Kasi yung mga yung nagdo-do-it din nun, parang yung mga followers niya, mapapanood din yun. Tapos, i-do-it ulit. Kaya parang, ano po, dun siya nagsimula pong mag-increase po yung mga views and likes. Nakakatuwa naman kung malaman ng istorya ng journey niyo po sa TikTok contents. Sana po patuloy po kayo mag-create ng mga TikToks and pa-inspiring po yung mga viewers natin. Ayan, Miss Josayan, gaano ka kadalas maggawa ba ng TikTok videos? And kung madalas kang gumagawa, paano mo naman nababalance yung TikTok creation tsaka sa studies? Ayan, year 2019. Siguro lahat naman makaka-relate. Pagka-download ng TikTok, kasagsagan yan na yung mag-create ka ng madaming drops. Sino yung mga nakaka-relate? Yung Oo. lagpas 50 yung drops mo kasi bago pa lang yung download. Puro nasa drafts nga lang yung video ko, wala akong ina-upload eh. Kasi yung mga dance with the friends, yan, hilig natin i-drops. Ako naman po noon, gano'ng kadalas mag-upload ng mga TikTok videos. Ano po, halos araw-araw po, everyday sa TikTok. Wow. And more than 5 po a day yung ina-upload ko nun. Parang na-enjoy ko po siya and that time po naalala ko, grade 10 po ako nun. Kung naalala po ko ng mga kaklase ko, ayan, shout out sa aking mga previous classmates. Then, naging din po siya, naging motivation din kasi parang gusto ko natapusin yung homework ko para sa Thursday makapag-video na ako tsaka sa Friday. Ayun po. Parang naging reward system sa TikTok na, ay, makakapag-TikTok ako pagtapos kong gawin yung project ko, gano'n. Kahit ang dami mong ginagawa, nagkakaroon ka pa rin ng time para sa paggawa mo ng TikTok contents. Yes po. Maganda pala yun, no, na parang prize